So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga nagustuhan ko tungkol dito sa Insta360 Luna Ultra 8K gimbal camera at kung bakit talagang pinag-uusapan to kahit first time ng Insta360 na gumawa ng ganitong klase ng camera. Kasi alam naman natin na nauna talaga yung DJI. So, share ko sa inyo yung ilan sa mga main features, main aspects ng camera na to at for transparency, yes, Insta360 po ang nagpadala sa akin ng camera na to. Pero syempre, share ko lahat sa inyo yung mga nagustuhan ko at hindi ko masyadong nagustuhan tungkol dito at kung bakit nga sulit tong bilhin para sa akin. So, doon muna tayo sa presyo. So, meron tong current price na 46,790 pesos para sa standard bundle. Pero if ever na gusto mo pang i-level up yung bibilin mo para kompleto na lahat ng accessories, dun ka sa creator bundle na worth 54,490 pesos. At may dalawang kulay tayong pagpipilian, Cosmic Black and Stellar White. At obviously, yung nandito sa atin ay yung Stellar White. Ito talaga yung pinili ko kasi may counting advantage yung kulay white compared sa black, lalo na kung palagi kang mag-shoot outdoor. Kasi mas less yung possibility na mag-overheat to during outdoor, tas matagal ka nag-record sa labas, trick yung araw, kasi nga hindi to masyado mag-absorb ng heat compared dun sa black. Konting advantage lang naman. At ang highest recording na pwede nating magawa dito sa Insta360 Luna Ultra ay 8K 30fps Dolby Vision video. So, pakita ko muna sa inyo ngayon yung contents ng creator bundle kapag binili nyo. So, pag open natin ang box, makikita agad natin yung isang pouch at lahat ng accessories kasama na yung Luna Ultra ay nasa loob nitong pouch. So, again, nandito sa atin yung Stellar White na Luna Ultra na nasa protective case na merong wrist strap. Tapos naka-install na rin sa kanya yung wind guard. Tapos meron tayong battery handle dito na merong 1,000 mAh na battery capacity para ma-extend yung power nito kapag ginagamit natin. Meron pa tayong isang handle dito na walang built-in battery. Meron din tayong mic pro transmitter at may kasama na rin tong wide angle lens. And yes, wala tayong micro SD card na kasama sa bundle. So if ever na mag-order kayo nito, keep in mind na kailangan kayo mag-order separately ng micro SD. So itong Insta360 Luna Ultra ay merong 47GB na internal storage na equivalent sa 35 minutes of 8K 30fps video recording or kung 4K 60fps naman yung recording natin, tatagal yun ng 104 minutes. Mas maganda ituring nyo lang na backup yung internal storage nitong Luna Ultra. Mas maganda kung bibili pa rin kayo ng separate na micro SD card para tuloy-tuloy yung inyong recording at hindi kayo kapusin. At itong Luna Ultra ay kaya mag-handle ng up to 1TB na micro SD card. Keep in mind lang na kapag magre-record kayo ng 8K dito tapos naka-micro SD kayo, may konting delay. Mga 3 seconds siguro before kayo makapag-record ulit. At ang isa pa sa talagang pinag-uusapan dito sa Luna Ultra ay yung kanyang detachable na screen. So, ganyan lang natin, pwede na nating mamonitor lahat ng makikita dito sa Luna Ultra dito sa kanyang detachable na screen. Plus, pwede pa natin itong gamitin as microphone. So mamaya papakita ko sa inyo yung test na gagawin natin dito sa kanyang detachable screen. Napakadami talaga natin magagawa dito sa Luna Ultra pero ayoko masyado maging technical sa video na to at gusto kong mag-focus dun sa mga main aspects or features ng Luna Ultra na kailangan ninyo para makapag-decide. So ang gawin natin, mag-switch tayo dito sa Luna Ultra. Okay, so nakaswitch tayo ngayon dito sa Insta360 Luna Ultra. So, ang gawin natin ay iset lang to 4K 30fps yung default na video recording natin. Tapos yung filter na sinuli ko ay Leica Natural. The rest, naka-auto tayo. Hindi tayo naka-lag para makita nyo talaga yung out of the camera na quality ng videos dito sa Luna Ultra. Pero mamaya, bibigyan ko rin kayo ng ilang samples. Pero most of the video samples na makikita nyo ngayon, naka-auto lang tayo. Okay? So, punta tayo sa labas, tingnan natin yung ilang features at iba't ibang scenes na makukunan natin dito sa Luna Ultra para makita ninyo kung ano yung quality niya, halimbawa indoor, outdoor, mga ganyan. Okay, pati na rin yung tracking, try natin. So tara. Okay, so dito tayo sa labas. And kapag meron kayong nakita na malaking pulang asterisk dito sa taas, ibig sabihin yung nakikita nyong footage ay kuha dito sa Insta360 Luna Ultra. Okay? Kapag wala, ibig sabihin ibang camera yung gamit ko. So, ito yung stabilization para lang ma-appreciate nyo. Dito tayo sa La Mesa Eco Park.
At before ko makalimutan, yung setting nga pala natin ay naka high bitrate. So yung highest quality possible yung mare-record natin dito. Pero yun nga, 4K 30 fps yung default na recording natin. Tapos pag anong sinabi ko kanina, naka Leica natural tayo. Pero if ever man nabaguhin ko yung setting, makikita nyo pa rin, lalabas naman dyan somewhere sa screen. So yun, at least magkaka-idea kayo sa iba't ibang setting nitong Insta360 Luna Ultra. So sa ngayon, itest muna natin yung kanyang zoom capability. So unahin natin pag-usapan yung dynamic range ng Luna Ultra. So papasok tayo ngayon sa museum, wala dito sa labas, papunta dun sa loob. Makikita ninyo na balance mabuti ng Luna Ultra yung exposure, yung highlights, kita lahat ng subject sa loob ng museum. And makikita nyo na hindi blown out yung liwanag sa may pinto kapag nahagip ng camera natin. Kasi usually yun yung sumasabog na part kapag nag-record tayo indoor. Pero dito sa Luna Ultra, na-balance na ring mabuti yan. Tapos, ang bilis mag-adjust ng Luna Ultra nung lumabas na tayo. So, walang awkward na biglang sobrang puting-puti, tapos unti-unting magbabalance yung exposure natin. Dito, napaka-seamless lang. Okay, so test naman natin ngayon yung deep tracking nitong Insta360 Luna Ultra. So tinanggal ko ulit yung display para magamit ko as microphone. So try natin ngayon, matrack ako. Ang kailangan pala muna natin gawin, i-double tap yung object or tao na kailangan nating i-track. So double tap ko ngayon yung mukha ko dito sa display. Ayan, so mag-start na siya. Kahit tingnan natin yung pinakasagad. Okay, yan yung sagad. Tingnan na ako hindi nagagalaw yung gimbal natin. So, yan yung sagad niya. So, ang gagawin natin, tago tayo dito sa puno. Tingnan natin kung mako-continue niya yung tracking. Okay, so hindi na ako makita ngayon. Yan. Tapos, labas ako ulit. Yun. So, na-continue niya, diba? So, isa pa ulit. Pasok ko ulit dito sa kabila at nako-continue niya yung pag-track. Okay, so hopefully malinaw pa rin yung kuha ng microphone kahit na hindi masyado nakatutok sa bibig ko, kahit nakaganyan ako. So ang laking tulong nung detachable screen nitong Luna Ultra. Very useful din ng deep tracking, lalo na kung fast moving yung object natin, like itong dog namin. Hahawakan lang talaga natin Luna Ultra at siya na bahalang sumunod or mag-follow dun sa object kung saan natin in-enable yung deep tracking. Siya na rin yung bahalang umanggulo dun sa subject. Okay, so yung nakikita nyo ngayon ay yung sagad na zoom nitong Luna Ultra. So nakaano tayo ngayon at 12x zoom. So nakikita ko yung sarili ko mula sa malayo kasi detachable yung screen nito. At yung screen pwedeng gamitin as microphone. At medyo mahangin ngayon, tapos medyo maingay yung pagtama ng hangin sa mga puno. Kaya-create ng noise sa mga puno. Kaya at least makikita ninyo kung ano yung quality ng mic nitong Insta360 Luna Ultra kung medyo maingay yung paligid. So ito yung 12x. Tignan nyo kung gaano ako kalaya. Babalik ko sa 1 ngayon. Diba? Sobrang layo ko pero naabot pa rin niya. Tapos gamit ko yung detachable na screen, so hindi tayo na-disconnect, which is good. Kung sakali na kailangan talaga natin ng ganito kalayo na shoot, pwede dito sa Insta360 Luna Ultra. Of course, dahil dalawa yung lens natin dito sa Luna Ultra, may mapapansin kayong color at quality switch habang nag-zoom tayo. Pero sa totoo lang, baka hindi mo na masyadong mapansin yung difference ng dalawang lente na yan dahil na-improve na ng Insta360 yan sa mga previews na firmware updates. And I'm sure sa mga darating na firmware updates, mas may improve pa yan ng Insta360.
Ngayon, if ever naman na maalog yung scenario, for example, nasa loob ka ng sasakyan, o kaya gaya ko ngayon, tumatakbo ako, expect nyo na magiging maayos pa rin yung quality dahil sa magandang stabilization nitong Luna Ultra. Ngayon, maliban sa default na color profile nitong Luna Ultra, meron pa tayong additional na 9 presets built-in dito na pwede nating gamitin. Isa-isahin natin. At good news guys, dahil 10-bit recording na tayo, mas exciting yung iLog profile natin dito sa Luna Ultra. At pwede natin gamitin tong iLog profile hindi lang sa 4K recording, pati na rin sa 8K video recording, kagaya na makikita nyo ngayon. At saktong-sakto to sa mga gusto magkaroon ng full control sa kanilang color grading sa post-editing. And kung sakali na hindi kayo interesado na galaw-galawin yung settings para maayos yung kulay sa gusto ninyong setup dito sa Luna Ultra, ito yung default. As in, wala akong ginalaw na kahit ano. Ito yung makukuha ninyong quality out of the box. As in, pagka-unbox nyo, gagamitin nyo agad, press nyo agad yung record. Ito yun. Okay, naka-auto lahat. Okay, so yung Luna Ultra na bahala mag-adjust ng exposure nyo, white balance and all. Okay, so naka 4K 30 FPS tayo ngayon ulit. Pero nakita nyo naman na kanina yung 8K quality na iLog. Okay, so handheld lang to. Ayan, yan yung pinakasagad. Tapos ang maganda, parang may framing na may framing options kung gusto niyo. So ito yung nakagitna. So tatry ko ngayon na baguhin yung framing ko. Pwedeng rule of thirds. Kahit saan tayo gumalaw, basta nakatrack yung mukha natin. Laging nasa gilid lang. Pwede rin dito sa may taas. Pwede rin dito sa may right. Tap lang natin. Yan. Ayan o. So kahit saan pa. Kung may pinapakita kayo sa gilid nyo, magandang option to. Ayan o. Palagi nakaganyan. May space lagi dito. O kaya ganun din sa kabilang side. Dito naman. Okay, palaging ganun. So hindi nyo na kailangan pang intindihin. Basta hawakan nyo lang. Dire-diretso na. So lagi ko muna sa gitna. Okay. So naka deep tracking tayo ngayon. Pinatrack niyo yung mukha ko. Ayan. Siyempre meron pa rin tayong pure video mode dito para sa mga low light scenarios. Masasabi ko acceptable pa rin yung quality. Hindi kasing ganda ng quality syempre sa normal lighting environment kasi mapapansin niyo medyo soft na yung quality. May konting noise din sa mga dark areas pero very usable pa rin siya overall. So, yan lahat yung mga reasons kung bakit talaga nagustuhan ko itong Insta360 Luna Ultra. Pero based dun sa mga na-share ko sa inyo, masasabi nyo rin ba na sulit bilhin itong gimbal camera na to? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, before tayo magtapos, gusto ko lang i-share yung final thoughts ko tungkol dito sa gimbal camera na to. Again, ito yung first gimbal camera ng Insta360 and I'm sure marami pa tayong ilulook forward sa Insta360 dahil dito sa napakagandang first generation nila ng gimbal camera. Kasi kahit na first generation to guys, nakita nyo naman, ang daming features na talagang hindi gimmick talagang usable siya
at malaki may tutulong sa pagre-record natin ng video, lalong-lalo na nga yung detachable screen. Kasi as far as I know, yung sa DJI Osmo Pocket 4P, kailangan mo bumili ng separate na screen para makontrol mo yung gimbal camera na yon sa malayuan. Unlike dito sa Insta360 Luna Ultra, talagang built-in na siya. Tapos nga, kagaya na sinabi ko kanina, pwede mong gamitin as microphone yung detachable na screen. At may button pa yung screen na to, physical button, na pwede mong i-customize. So for example, yung nandito sa left side, kinostomize ko siya o sinet ko siya para mag-turn sa harap tsaka sa likod. Yan. Tapos isang pindot ulit. Diba? Napaka comfortable. Tapos, yung isang button naman dun sa may right side ay ginawa ko siya or sinet ko siya para sa zoom naman, para hindi ako mahirapan. So, ang daming possibilities, no, dahil dito sa detachable screen. So, marami pa akong gustong i-share, pero ayokong ubusin masyado yung oras ninyo. So, again, kung ano yung thoughts mo tungkol dito sa gimbal camera na to, pakilagay dyan sa comment section. So, sana nakatulong tong video na to para mas makapag-decide ka kung ito na ba yung next camera na bibilin mo. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.